Representative Jose Manuel Shell Jokno. Representative Jokno, magandang umaga po. Good morning, sir. Jesse at Liza po sa Balita Patan. Good morning at good morning din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Opo, nako Representative Shell. So ito nga po yung nangyari 'di ba sa Korte Suprema. Hindi po sila nagbigay ng TRO. It's a go for Tuesday. Tuloy na. Oo, so do you consider this as a small win for the House? Natuloy po ang inyong pagdinig sa Martes. Go ahead. Matagal nang iniintay ng taong bayan na makita yung ebidensya at yun nga yung isang kinabahala namin na ang pagsubok nila na kumuha ng TRO sa Supreme Court. Mabuti naman at walang inilabas ng Supreme Court at we're all waiting kasi ang kailangan malaman ng tao ano ba ang ebidensya na sumusuporta doon sa impeachment complaints. At sa darating na Martes, nako, makikita natin lahat yan. Oo. Representative Jokno, bakit ho ito tinawag ng House na malaking bagay pero maliit na panalo? Well, kasi nasa konstitusyon na mismo na ito ang dapat gagawin ng Committee on Justice. At kaya nga 'di ba nagkaroon ng decision last year ang ating Korte Suprema na nagbigay na ng gabay kung paano nga gagawin at to the letter naman namin sinusunod yung proseso. Kaya nagtaka rin kami nung lumabas ngayong balita na nag-file sila ng petition sa Supreme Court. At least for now, we know that this will push through. And this is something that we have all been waiting for a long time. Paano po ito? Kasi po binigyan pa rin po ng 10 days ng Korte Suprema ang House to submit their response dito po sa hinain petition for certiorari ng kampo ni Vice President. Will this affect ito pong ongoing committee hearing natin na required sila to produce a response? Hindi, walang epekto yan. Siyempre, ituto pa rin ng House yung direktiba ng ating Korte Suprema, pa-file lang comment, but hindi siya, walang magbabago pagdating sa proseso sa Committee on Justice. Sino-sino po ang ine-expect po natin, no? Kasi lulutang sa Martes for the hearing and nabanggit po dito na pati yung nagpakilalang bagma ni Vice President na si Ramil Madriaga ay pupunta doon sa hearing, sir. But siyempre, that will depend on what the endorser and the complainants will present. But as far as I know, lahat na ng hawak nila ebidensya dapat dadalhin na nila sa Martes, sa hearing. Para makita na nga natin kung ano nga ba yung batayan ng kanilang pag-file ng complaint. So, bali po, tingnan niyo po ito, Representative, di ba? Sinasabi na binigyan ng go signal si Ramil para pumunta sa hearing. Tapos, bibigyan na rin ng go signal ng Ombudsman. I think representatives from the Office of the Ombudsman is gonna be also be present doon sa hearing para po sa SALN ni Vice President Sara Duterte during her term as DepEd Secretary as well. Tapos bigla, ang defense ni Vice President nag-file agad ng TRO. What do you think? What does it implies? Yung Anong mga ganito basa pong nyo galaw? dito? Oo. Well, ako, kung titingnan kasi natin mula pa last year, di ba, marami mga attempt ang ating Vice Presidente na huwag ituloy yung impeachment at huwag iharap ang ebidensya. I'm very happy that we are now proceeding and I talagang we want to see the evidence. Because yun naman talaga ang kabuuan ng isang impeachment case. Hindi naman yung mga allegation, kundi ano ang ebidensya. At pati sa mga survey, ang lumalabas, pati ang sambayan ng Pilipino ay gusto rin malaman ano nga ba yung hawak-hawak nila at what is, may laman ba? Ano yung nakalagay dyan? Kasi kung talagang may basis ang mga allegations sa impeachment complaint, then palagay ko, kailangan magkaroon din ng accountability. Copy po dito. Representative, sorry, please stay on the line. Meron lang po kami nagmamadaling balitang kailangan po ipasok ngayon. DZMM Radyo Patrol Flash Report! At yan mga kapamilya, kuha muna tayo ng flash report mula kay Christian Yosores. Christian. Jesse at Liza, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dita Angara Mathay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Kasunod nga ng pagsibak ng Pangulo noon kaya Cristina Frasco bilang DOT Secretary at inilipat bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Yan ang kinumpirma ng Malacanang ngayong araw
matapos ang halos isang buwan na nanatili sa pamumuno ng OIC ang pakabuuan ng Department of Tourism. Batay sa inisyal na detalyeng inilabas ng Malacanang, si Angara Mathay ay nagsilbing commercial counselor ng Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo bago sa itinalagang BOT Secretary. Abangan ng karagdagan detalye sa balitang yan maya-maya lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa Is30 at DZMM Teleradio. Maraming Yan salamat. ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat ulit, Christian Yosores. Thank you, Christian. Excited yarn? DZMM Radio Patrol Flash Report. Ayan, congratulations po sa bago po nating kalihim ng Department of Tourism. Si Ginang Dita Angara Mathay. Po, balikan na po natin sa ating linya ngayon si Representative Shell Jokno Part na may katanungan ka. Go ahead. Representative, no? What do we expect now ngayong Tuesday ho na ito? Dahil nung mga nakaraang pagdinig walang dumalo from their camp, no, sa kampo ni Vice President Duterte. Same lang ho bang ina-expect natin or this time meron na sa kabila nga ho nitong hindi paglabas ng Korte Suprema ng TRO? Bukas pa rin ang pinto ng Committee on Justice. Kung gusto nilang mag-attend, ay always open naman ang committee. Pero siyempre, nasa sa kanila yon. If they decide not to participate, then that's up to them. Pero hindi siya magiging hadlang sa pagpepresenta ng ebidensya sa Martes. Kasi ang sinasabi ho lagi nila, Representative, sasagot sila sa tamang forum, proper forum. Bakit ho sa tingin ninyo nasasabi nila yon? Hindi ba nila kinukonsider sa palagay ho ninyo itong House bilang proper forum? Ano pa nga ba ang proper forum kundi ang House Committee on Justice? Dahil yun na mismo ang proseso na nakasaad sa ating konstitusyon at sa rules ng House of Representatives. Ngayon na wala naman na inilabas na TRO ang ating Korte Suprema, I think that they have to respect that the jurisdiction of the committee. But if they decide not to participate, then call nila yon. Basta't para sa amin mga member ng committee, gagawin namin yung tungkulin namin sa ilalim ng batas. Representative, na as we all know, marami na rin po tayo naging previous hearings regarding this impeachment complaint. Meron po ba kayo na-foresee pa na timeline na ilang hearing pa po ba ang kailangan natin gawin para po mahinog ito pong impeachment complaint natin laban sa pangalawang Pangulo? Sa tingin ko, matatapos itong buwan ng Abril. Kasi mayroon nakasalang, I think, tatlo ata ang nakaschedule na committee hearing dates. And I believe that's enough time for us to do our job and to make the decision when the time comes. Sa Martes po kasi, sir, di ba may mga inaasahan po tayo ng mga first time na magsasalita dito sa hearing. Do you believe na yung mga lulutang sa Martes ay malaking mga pieces, mga statements sila ay malaking pieces of evidence na natin para po mahinog na agad ito? Yun na mismo ang laman ng complaint. Hindi naman yung mga allegation nga, kundi yung kung ano yung itetestigo nila at kung ano yung mga makikita natin na dokumento. Opo. And that's why kasama sa trabaho ng committee yung pag-examine ng documents, because that is really the job of our Committee on Justice. We have to look at the evidence and decide whether this is sufficient to proceed with the impeachment process at ibalik na sa plenaryo. So, kaya napakahalaga nitong darating na mga hearing dahil ito na mismo yung puso at kaluluwa ng isang impeachment case sa House of Representatives. Meron pong mga critics that say na ang Congress ay patuloy po dito sa ginagawa ninyong quote-unquote fishing expedition. Sa ngayon po ba ngayon, you think na parang tapos na tayo sa pagcast ng mas malawak na lambat, meron na tayong tinatahak ngayon na mga mabibigat na mga ebidensya, sir? Wala naman basehan yung sinasabi nilang fishing expedition dahil yung mga inisyuhan ng subpoena ng Committee on Justice ay nakasaad na mismo yan sa mga complaint. So this is not, the committee is not looking for anything new. It's all based on what is alleged in the complaint. Ang gusto lang namin ay sigurado tayo na nandoon ang ebidensya, makikita namin, ma-evaluate namin,
para matapos ang trabaho ng committee. Bukod pa po kay Ramil Madriaga, we're expecting na pati po ang kinatawan po ng NBI ay pupunta rin dito sa hearing. Do you think na parang ano po ang in-expect nating makukuha natin from NBI and Ombudsman as well, sir? We want to know from them, halimbawa sa NBI, kung ano na ba yung naging status ng mga pag-iimbestiga nila sa mga bagay na nakalaman dyan sa ating complaint. The impeachment complaints have several allegations regarding, for example, yung threats made by the Vice President against the President. Okay. There have been reports about investigations conducted in that case. So, dapat malaman din natin kung ano nga ang mga nangyayari dyan. Okay, panghuli pong question dito sa impeachment, sir, before we move to another topic. Representative, yung patuloy na pagkapit ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, ano po, what do you make out of it, sir? Matagal na namin sinasabi to na why not face the proceedings? If they are, nasabi nila, confident naman sila na wala naman pagkakasala si Vice President, bakit hindi humarap at matapos na agad yung proseso kung ganon? And well, at least at magandang naging resulta nito na wala naman inilabas na TRO. So there's no choice. They have no choice and the committee has no choice but to proceed on Tuesday. Pero po ito pong TRO na ito, 'di ba, humiling po sila ng petition for certiorari tapos hindi po binigyan ng TRO. Meron pa po bang panibago pang pagkakataon? Pwede pa po bang paulit-ulit lang po hingilin ito ng kampo ni VP Sara hangga't hindi po nagpo-push through ito sa Senado? Nakasalang na yung kanilang petition na ngayon nasa kamay ng Supreme Court yan kung maglalabas sila ng TRO o hindi. So far, there has been none, and with that situation, there's really walang obstacle sa pagtutuloy ng mga hearing ng Committee on Justice. Okay. Sir, tatawid po tayo ngayon sa isa pa pong mainit na issue dito. Ito pong pinag-aaralan na joint oil exploration sa pagitan po ng ating bansa at ng China. Your thoughts on this, sir? Kailangan malaman ng taong bayan kung ano na ba talaga yung status niyan. Hindi pwedeng maging lihim itong mga sinasabing talks. Kasi mismo sa ating konstitusyon nakalagay na dapat transparent ang ating pamahalaan, especially when it comes to the use and exploitation ng ating natural resources. Yung kasiyaman na yan, atin talaga yan. At nakita natin sa dating kasaysayan nitong joint exploration talks na nagkaroon ng breakdown yan noong sinabi ng pamahalaan natin na dapat Philippine law must govern any agreement, and also that the oil and the gas, kung ano man ang makukuha dyan, belongs to the Philippines. Para sa akin, non-negotiable yan, dalawang terms na yan. Kung sino man ang kausap natin na ibang bansa, kailangan papayag sila dyan na hanggang iiral ay ang batas natin. At pangalawa, lahat ng makukuha ang oil and gas ay belongs to the Philippines. Kaya kung magkakasharing, okay lang yun. Basta't kinikilala nila na galing sa atin at atin yan. Representative, sakali man hong magkaroon itong tinatawag ng joint oil exploration, meron ho tayong ongoing conflict. Meron tayong problema pa rin dyan na kinaharap sa West Philippine Sea. Hindi ho ba ito conflicting o hindi ho ba maaaring maapektuhan yung stand natin dyan sa pinag-aagawang teritoryo? Yes, kaya nga yun ang isang bagay na kailangan ma-plansya ng ating pamahalaan. But actually, if, for example halimbawa, papayag ang China na sa agreement ay kinikilala nila na atin yan, all oil and gas belong to the Philippines and Philippine law governs, then that could be the key to settling the entire problem in the West Philippines Sea. Kasi pag kinilala nila yan, for the oil and gas sa may Kalayaan Island Group, kinikilala rin nila yung buong jurisdiction at karapatan natin sa West Philippine Sea. Kumbaga,
ang nakikita ho kasi natin dito, sir, hindi ba very ironic na magkaroon nga dahil yung pinakabasehan din ng China kung bakit nila kinukuha yan ay yung yamang dagat dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, magkakaroon, hypothetically, no, magkaroon ng joint oil exploration. Oo. Hindi ho ba, kumbaga, taliwas naman ito sa pinaninindigan natin kung sakaling papayag ho ang bansa sa pag-uusap na yan? May punto ka dyan, Jesse. Kaya nga dapat hindi tayo uurong pagdating sa dalawang punto na yon, na that we must never give away in any kind of agreement yung ating rights doon, at dapat kikilalanin ng sinumang bansa, pati ang China, na yung oil at saka yung gas dyan ay belongs to the Philippines. At pangalawa, na kung magkakaroon ng any kind of dispute, ang iiral dapat ang batas ng Pilipinas. Yun kasi nga ang Pag problema. pumayag sila dyan, at least we can make headway and say, pumayag na kayo dyan. Ibig sabihin, pati yung sa issue nyo sa West Philippine Sea, dapat hindi na yan maging issue. Pag hindi naman sila pumayag, dapat hindi tayo papasok sa anumang kasunduan. Nakakatakot kasi, Representative, to entertain yung idea na parang hindi ba siya dangerous precedent, Yes. sir, for other issues na kakarapin ng ating bansa na, okay, kapag ganito, let's just explore joint exploration ideas sa ibang mga bansa kahit meron po tayong ganitong medyo fragile relationship with them, sir. It could be dangerous. Ganito yun eh. Yung dati kasi nung nakarang administrasyon, halos malapit na sana magkaroon ng kasunduan. Pero nung pinipilit ng China na ayaw nilang kilalanin na atin yan, tapos ang gusto pa nga nilang gawing term ay joint development. For China kasi ang ibig sabihin ng joint development, sa kanila yon. And they're just out of the kindness of their heart, they're allowing us to have a share when it should be the opposite. Kasi it's very clear, both in our law at pati sa international law, sa ilalim na arbitral ruling, na that belongs to us, and we should never surrender that to any other country. One question na lang, last question on my end, Jesse. If hindi po natin ito gagawin, ano po pwede nating alternatibong pwedeng gawin so that we could have, more sources of oil, sir, for our supply? Marami pang options dyan. Hindi lang naman ang China ang pwedeng makausap tungkol dyan. There are many other countries that we could talk to about exploring the possibility of joint exploration. Not just countries, but also companies. So we should not close the door to looking at other options na walang ganun dalang bagahe tulad ng China na yun nga, ang laki ng issue pagdating sa paghihimasok nila dyan sa West Philippine Sea. Why not look for other countries that where we don't have a similar problem? Yeah, oo. At isa rin ho sa kinababahala natin dito, yung safeguard, attorney, baka may ma-blur na line kasi, dun sa ipinaglalaban natin, kumpara naman dun sa claim ng China. Hindi ba pwedeng tayo na lang, Representative, sa Pilipinas na lang manggaling? Actually, kung sana may kakayahan tayo, kung sapat yung resources natin, that would be the most ideal. The problem is it's too expensive. Ang laki ng kailangan natin para magawa natin. That's why I believe the government is looking into these kinds of talks with other countries. But as long as we do not surrender any part of our jurisdiction, dapat din magkaroon tayo ng energy independence at energy sovereignty. There must be moves really in that direction. Alright, maraming salamat po, salamat po. Representative Chel Diokno, sa oras na binigyan niyo po sa amin dito sa programa, sir. Thank you, Liza, Jesse, at lahat ng nanonood at nakikinig. Thank you. Ayan po, abangan natin Buhay sa po, sir. Martes, impeachment complaint. Abangan din po natin kung magpupush through pa nga po ba itong pinag-aaralang joint oil exploration.